sa mga problemang matagal nang idinarain ng mga mamamayan ay ang masikip na daloy ng trapiko. Sino ba naman ang hindi ng pasensya sa malausad pagong na galaw ng mga sasakyan sa ating mga pangunahing lansangan, lalo na tuwing rush hour? Nito lamang nakaraang linggo, inilunsad ng pamahalang lungsod ng Maynila ang experimental modified bus ban. Ito ay naglalayong bawasan ang mga public utility buses sa lungsod upang mabawasan din ang daloy ng trapiko doon. Ngunit naging hati ang opinyon ng mga mamamayan sa aksyon ng syudad ng Maynila. Lalo na pong mga regular commuters sa talaga namang apektado sa solusyong ito. Ano nga ba ang dahilan at merong oposisyon sa modified bus ban? Posible kayang masolusyonan ang problema ng trapiko sa main road sa buong Metro Manila? Ako po si Gio Tingson. Ako si Cathy San Gabriel. At ako po si Atty. Mark Castrodes. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras na paghimay sa isyong ito. Dito lamang sa Bus Ban at PTV Special Forum. July 24, 2013, natupad sa lungsod ng Maynila ang ordinansang nagbabawal sa mga bus na walang terminal sa loob ng lungsod at kolorum na pumasok at mag-operate sa mga kalsada nito. Ito ay isa sa mga hakbang ng bagong City Mayor na si Joseph Ejercito Estrada upang alisin sa imahe ng lungsod ng Maynila ang pagkakaroon ng isa sa pinakamasisikip na daloy ng trapiko sa buong Metro Manila. Ang hakbang na ito ay umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga mamamayan. Nariyan ang ilang banta ng pagsasampa ng formal na reklamo laban sa Manila City Mayor at ilang pang-opisyal ng lungsod. Mayroon din namang natuwa sa hakbang na ito dahil agad na nakita ang magandang epekto sa daloy ng trapiko sa mga kalsada ng Maynila. Sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ng mayor na ang regulasyong ito ay nasa experimental stage pa lamang at maaari nilang amyendahan ayon sa ikabubuti ng lahat. Tinitingnan na rin ang pagbabawal sa mga kuliglig at pagre-regulate sa mga tricycle at jeepney. Isa nga ba itong epektibong paraan upang maibsan ang mabigat ko sa Kamaynilaan? Ano ang legal na aspeto sa pagpapatupad nito? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa Bus Ban, a PTV Special Forum. Magandang gabi muli, Pilipinas. Interesante at mainit-init pa ang isyong tatalakayin natin ngayong gabi, ang modified bus ban. Kasama rin yan ng mga epekto nito sa mamamayan, lalong-lalo na po yung mga kababayan nating commuter. Pero Mark, bago ka mag-umpisa, nais po namin ipaalam sa ating mga manonood na inimbitahan po namin ang tinaguriang traffic czar ng Maynila, si Vice Mayor Isko Moreno. Ngunit at the last minute po, bago po mag-umpisa itong aming talakayan, ay sinabi hindi daw po siya makakarating at magpapadala daw po siya ng kanyang representante. Nakakatawag rin lang po at sinabing hindi rin siya makakarating. Pero pag-uusapan pa rin po natin yan kahit wala na po si Vice Mayor Isko or his representative, dahil po, bagamat Manila City ang ating pinag-uusapan, Cathy, yung epekto nito sa polisiya ng gobyerno in relation to yung prangkisa, yung ruta, sino po may control sa ating mga lansangan? At ano po ang control ng local government vis-a-vis the control of the national government sa ating usapin ng mga trapiko? Kaya napakaraming pwedeng pag-usapan nito na pwedeng mag-apply sa iba pang syudad na ating bansa.
At nabanggit mo na rin yan, Mark, kasi may ibang syudad, katulad na lang na Las Piñas, na balak gayahin din itong ipinatutupad sa Maynila. Ano nga ba yung magiging epekto nito? Correct. Pag nabawasan ba yung mga bus, hindi naman ba dadami yung mga jeepney at yung mga kuliglig, di ba? Correct. At yung ating pong mga mamamayan, ito po yung nag-aantay at nagdadasal na sana gumanda yung daloy ng trapiko dahil sila po ay sumasakay lamang at sumusunod lamang sa patakaran. At nitong mga nakaraang araw nga, ay marami na pong nagre-reklamo ukol dito. Kaya umpisa na po natin ang talakayan. Yes. Natin. Sa LTFRB, siya po ang spokesperson ng LTFRB. Ito po yung namamahala nga po sa prangkisa, Ma'am Sonia Untalan del Mundo. At syempre yung nagpapatupad po nitong nasabing ordinansang ito, sila po mismo yung mga nanghuhuli dito sa mga nagbabiolate. Chief Inspector Olivia Sagaysay mula po sa MPD, Manila Police District. At dito naman po sa kaliwang banda, kasama po natin, Presidente ng Pasang Mazda, Obet Martin. At isa rin po sa mga sektor na apektado nitong ordinansang ito na ipinatutupad sa kasalukuyan, Ginoong Homer Mercado, siya po ay isang bus operator. At representante po ng milyong-milyong kababayan nating sumasakay ng mga bus, ng mga jeep at ng mga tricycle, Ginoong Joseph Abel Leda. At dahil nga, isa sa mga rutang apektado nito, yung mga biyaheng Espanya, ito, meron tayong isang estudyante, siya isang law student mula sa UST, Zel Banihit. Okay, kung meron po tayong usapin, kailangan po i-define po muna natin kung ano po ba talaga ang problema na naistugunan nitong solusyon na ito. Tanong kaya muna natin, Cathy, kay Ma'am, yung ating spokesperson ng LTFRB. Ma'am Sonia, sa inyong pagkakaalam, ano po ang objective, ano po ang problema na naistugunan nitong polisiyang ipinatutupad sa Manila? Ang tingin po namin dyan is gusto nilang remedyohan yung traffic congestion na sa tingin nila ay ang pagbabawas ng bus or pag-total ban ng mga buses, both city and provincial, yun ho ang kanilang kinuhang daan para masolusyonan ito. Yun ho ang tingin namin kung anong tingin nila ang problema. Okay. Miss Sonia, there is an implication though. Pag sinabing yung mga bus ay nagkokos ng pagsisikip sa daloy ng trapiko, ibig pong sabihin, sobra-sobra yung mga bus na nasa Maynila. Ito po bang pagbibigay ng prangkisa ng LTFRB sa mga buses, ito po ba ay pinag-aralan po ng inyong ahensya? Ang pagbibigay ho ng prangkisa, ang naturang prangkisa ay nagdaan po yan sa masusunod ng Department of Transportation and Communications. Ito ho ay ang ruta ay sinisurvey nila at pinag-aaralan kung ilan ho ang mga bus na kailangan o mga sasakyan na angkop o tutugma sa pangangailangan ng mga mananakay at para mapagserbisyohan silang mahusay. Okay, gusto kong tanungin si Ma'am Sagaysay from PNP Manila. Ma'am, sa tingin niyo po ba naging epektibo yung inyong polisiya? Dahil po, kung tatanggalin po natin yung bus, kailangan mo pa rin po ng mga sasakyan para po pumalit doon. So, kung nawala yung bus, posibleng dumami naman yung jeep, dumami naman yung tricycle, kasi kailangan pa rin po talaga ng ating mamamayan ng masasakyan. Opo. For the past days po na na-implement yung ating modified bus ban, maganda pa rin po yung naging epekto. Mas marami po yung natuwa kaysa po yung mga medyo nagreklamo. Pero pasalamat po tayo at hindi naman po ganun karami yung, kumbaga sabihin natin yung, mas marami yung positive kaysa negative na epekto po ng ating pagpapatupad ng bus ban po sa loob ng Maynila. Si Chief Inspector, sinabi niya marami. Tanungin natin, si Zel, natuwa ka ba dito sa ginawa ng Manila City Government? Actually, oo. Natuwa ako kasi kitang-kita agad yung epekto ng kawalan ng traffic sa Metro Manila. Kasi alam naman natin, for a fact, na maliliit yung kalsada ng Metro Manila. And taking away these big vehicles along the roads of Manila, kita mo agad yung ease nung sa traffic. Kaya sobrang ganda nung policy. Ginoong Obet, ano po ang reaksyon na inyong grupo? Dahil po, traffic ang problema. Masyadong malalaki ang mga bus. Tinanggal ang bus, lumuwag ang daan.
Alam mo, Attorney Mark, Cathy, para sa kaalaman ng ating mga nanonood. Yung pagkakatanggal na yan, totoo, at may sinasabi ng ating bisita rito na lumuwag. Pero maraming paraan para lumuwag ang trapiko sa Maynila na hindi aalisin ng bus. Ang suwestyon ko kay Vice Mayor Isko at sa ating Pangulong Mayor Erap, magkaroon ng franchise verification, lahat ng public vehicles na nagpa-apply sa Manila, lahat ng public vehicles entering Manila. Sapagkat kung titingnan po natin, marami dito yung out of line, colorum. At yung pagluluwag ng traffic, ito yung talagang ating Pangulong Mayor Erap at ni Vice Isko. Pero siguro po dapat tingnan din natin isang banda, itong ating mga kaibigan sa hanin ng transportasyon, itong buses. Sila, Homer, willing naman po sila magkaroon ng franchise verification. Lahat po ay iminungkahi ko, jeepneys, buses, AUV, at mga taxis na dapat pumasok lamang sa loob ng Maynila. Sa aking palagay, pagka po nawala ang out of line, nawala ang colorum, merong mga bus tumatakbo dyan, luluwag din po ang ating Maynila. Ginoong Mercado, ano po ang naging epekto nito sa inyong mga bus operators? Sa amin mga bus operators, sa survey ko, most of the bus operators suffered a 50% decrease in income. 50% medyo malaki yan, kaya yung marami dyan pumapalag na operator dahil nga una-una nabawasan sila ng income. Itong mga bus na to, these are all financed by financing institutions, may cash flow na disruption to. But secondly, susugan ko lang sinabi ni Kaobet, Obet, na kailangan natin, not naman total ban, which the City of Manila is now implementing partial bus ban or regulated ban. Hindi naman kinakailangan na full ban yung pagbawal lahat yung bus sa Manila, kailangan na i-regulate natin. Ang nasa isip ko dyan, gaya ng yung ginagawa din, already, ito yata yung direksyon ngayon ng City of Manila, is to regulate the number of buses entering the City of Manila, which is very good. For example, just to cite a few, yung sa franchises, gaya ng sinasabi ni Kaobet, Paring Obet, yung Alabang via Las Piñas to Loton, there are 355 buses there. No? Alabang Loton via SLEX, these are the bus operators I represent, apat na kaming bus operator doon, there are only 71 units there. You can see the difference, mga 200 plus kagad yung difference. Take a look at the Quiapo, Fairview via Quezon Boulevard, there are 289 buses there, and there are about 24 bus operators. Kung masusunod yung gaya ng ginawa ng MMDA, single dispatching, we can regulate the number of buses at any given time. Sa loob ng Manila, palagi ko, hindi na kailangan natin yung bus ban. Simple yun, regulate natin, tapos yung segregation ng bus stop, kung ikaw papunta ng Las Piñas, iba yung bus stop mo. Kung ikaw papunta ng Alabang via SLEX, iba yung bus stop mo. Kung ikaw man sasakyan ng iba yung papunta mo, diba? Biding Pasay ka lang or Baclaran ka lang, iba rin yung sasakyan mo. Palagi ko, i-segregate natin yan, luluwag pa rin yung traffic sa Manila without the bus ban from the City of Manila. Ang daming iba't ibang suggestions, Cathy, na tumutugon sa problema ng traffic. Gusto kong tanungin si Joseph Abileda, yung ating commuter. Joseph, ano bang tingin mo? Mas maganda ba sumakay ng bus, ng jeep, o ano bang solusyon dito from the point of view of a commuter? Ang una ko pong naranasan dyan, unang-una dahil ako po mismo sumasakay ako ng bus, nagkaroon agad ng inconvenience dun sa mga sanay na dun sa kanilang usual na sinasakyan. Pero ang aming tinitingnan na pangkalahatan dito, tulad ng sabi ni Ma'am Sonia dito, itong mga bagay na ito ay kanilang masusing pinag-aralan bago nagkaroon ng mga prangkisa, bago nagkaroon ng mga ruta. Ang kailangan po natin ito, bago rin may patupad ito ng tuluyan, ay masusing pag-aaral pa rin po. Hindi yung basta-basta na lang ding may patupad without the proper consultation ng mga involved po na individuals. Ngayon po, ang pinakamaganda na lang dito, una, magkaroon ng inventaryo talaga. Hindi lang inventaryo ng sasakyan, inventaryo ng nakay, inventaryo ng lahat ng klaseng sasakyan, at inventaryo ng mga kalsada. Para po malaman natin kung saan kulang at saan labis. Okay. In short, pag-aaral muna bago merong gawin, ano? Inventaryo. Okay. Baling muna natin sa ating kasamang Gio Tingso. Maraming salamat, Cathy at Mark. Marami tayong mga estudyante na sa samot-saring mga universidad. Kaya tawagin na natin ang unang magtatanong mula sa University of Makati, si Avi Rose Argueza.
Ma'am Sonia, good evening po. Yung tanong ko po, bakit bus ban yung naisip na paraan para mabawasan yung problema sa traffic? Siguro dapat ang tanongin niya ang gobyerno ng Manila, no, ang local government, kasi sila yung nag-impose ng bus ban. Total bus ban yun, hindi lang pang city or provincial. It's total bus ban. Ma'am Sonia, may isang katanungan din po Yes, tayo po. online mula sa Facebook. Ang sabi dito, isa po akong regular commuter. Hindi po ba naabisuhan ng LTFRB at bakit po pumayag basta-basta na ma-implement ito via, na walang pahintulot sa LTFRB? With due respect to the City of Manila, we were not informed. We were not even consulted. We were caught by surprise, just like any other citizen. Yun lang ho ang aming panawagan. Makikipag-cooperate naman ho ang LTFRB. Since LTFRB is the giver, so ng privilege ng franchise, siya lang ang merong karapatang bumawi o umamenda dito. Pwede naman ho tayo makipag-usap at yan ho ay katungkulan namin. Hindi ho namin tinatalikuran yan, amin hong obligasyon yan, at amin hong pangangatawanan yung sa franchise na nandyan. Ito ho ay mga fixed routes, in a sense na dumaan ho sa masusing pag-aaral yan. Hindi ho basta naisipan lang na ibigay o kung kailan, yun lang. Maraming salamat. Gio, bago mo ituloy yan, pasagot natin yung ibang katanungan kay Chief Inspector Sagaysay. No? I'm sorry, kayo lang po talaga. Ang representante ng Maynila, mukhang isinubo kayo ng inyong mga kasamahan dito. No? Yun nga po, sa inyong pagkakaalam po bilang isang alagad ng batas, bus po ba talaga yung nagiging sanhi ng trapiko sa inyong lungsod? Bago po na-implement yung ordinansa na pinalabas po nga po ng ating city government, nagkaroon na po ng pag-aaral ang ating local na gobyerno kasama po ng UP National Center of Transportation, ng JICA at ng ating Department of Transportation. Na ang pinakamalaking problema nga po natin sa Maynila, sa traffic congestion, is yung volume. Which is, pagka nag-volume na kasi sa amin, sa mga traffic enforcers, yun ang pinakamahirap i-manage. Kasi, eto na lang, tignan po natin yung binigay sa atin ng ating bus operator na bilang ng mga legal na nabigyan po ng prangkisa, na sila po ay nabigyan ng permit na ang rota po nila is pumasok ng Manila. Tinignan ko po, it's already 1,647. So, hindi pa ho natin binibilang dito yung mga kolorum. So, we can just imagine po, 1,647 na papasok sa loob ng Maynila, sa makikitid na kalsada po ng Manila, alam na po natin ang magiging epekto niyan. Halos hindi na po uusad ang ating kalsada. Pagka, imaginin po natin, sabihin po natin hindi sabay-sabay, okay, tama po, hindi po sabay-sabay yan na pumapasok ng lungsod. Pero we can just imagine kung nakakailang ikot po yan, nakakailang ikot po sa 24 hours. So, sabihin natin 4 na beses. So, 1,647 times 4. So, imaginin po natin yung kung paano yung epekto niyan sa kalsada po ng Maynila. At isipin din po natin, hindi lang po bus ang tumatakbo sa mga kalsada natin. Andyan po yung ating mga jeepneys, andyan po yung ating mga pribadong motorista. Kaya nga po, nung inilunsad ito ng lungsod po ng Maynila sa pamamagitan po ng ating bagong alkalde, si Pangulong Estrada at ng ating vice-alkalde, nakita po yung epekto na maganda nga po pala talaga. Kaya nga po, marami pong apektadong commuters. Kaya nga po, binalik natin ang bus, pero regulated. So, meron po tinatanong po ninyo yung modified bus ban. Okay. Mamaya, pag-uusapan pa natin yung patungkol dun sa mga particulars kung ano yung modified bus ban, Gio. Gusto nga din susugan, ang daming pumapasok ng mga tanong, siguro mga taga Maynila to. May tanong din tayo sa Facebook, since kayo na pong nandyan, para sa MPD. Natukoy daw po kahapon ni Vice Mayor Isko ang kato na humingi ng lagay ng mga pulis sa Maynila. Ano pong ginagawa ng MPD para masolusyonan ito? Naku, yan po ang napakalaking pagbabago ngayon sa disiplina ng ating mga kapulisan sa Manila Police District. Ako po bilang unang bagong itinalagang hepe ng ating traffic enforcement unit, yun po ang una ko ring in-emphasize sa mga
pulis na nadatnan ko sa Manila traffic. Which is siguro hindi naman na po bago yan eh. Sa ngayon lang, maswerte kami, maswerte ang taga-Manilen, yung ating bagong alkalde at ang ating vice-alkalde, merong political will na baguhin lahat ng mga dapat baguhin sa loob po ng Maynila. Inuna po yung sa Cotton Caps, kasi alam po natin maraming apektado dyan. Natukoy niyo na po ba itong mga cotton caps na ito? Striktong pagpapatupad lang po, strict na disiplina lang po ang kailangan dyan. Sa aking unit po, makuan po ninyo, marami po tayong pinarelieve. Meron po tayo. Tapos ang inspectorate ko po, yung sa inspector, nag-i-inspect po sa ating mga kapulisan. Kuan po yan sila, maaga ang formation. Sa field, personal po sila nagpupunta para lang po maiwasan ang mga yan. And we are very much welcome po sa anumang reklamo sa ating mga kapulisan. Pero hindi pa po napapangalanan itong mga tinaguriang Cotton Di ba, Caps. Cathy, nakita natin kahapon, binanggit ni Vice Mayor Isko na color-coded pa ang mga jeep na binibigyan at hindi pinupuntahan para maano ng kotong. Napangalanan na po ba? Pa-investigahan po Nakuha natin pa sa yan. HD camera ng traffic ng Maynila yan. Pa-investigahan po natin yan. Sa ngayon, wala pa pong papel na Alright. dumarating sa ating tanggapan. Pero sisikapin po natin masolusyonan po yan. Okay, salamat. Isa pang tanong mula kay Sheila Barbazo mula sa University of Caloocan City. Good evening po. Yung tanong ko po para po kay Ma'am Sonia and kay Ma'am Olive. Meron pa po ba kayong other recommendations to decongest Metro Manila? Sa LTFRB, sa amin ang nakikita namin yan is yung disiplina. Talagang dapat i-instill yan sa ating mga tao. Maganda naman yung aspeto na yon, no, na ginagawa ng paraan ng ating mayor sa Maynila. At dapat tularan kung ito ay nakabubuti sa pangitan o sa nakararami. No, yung mga pag-designate ng mga loading and unloading signs, ito dapat obserbahan to. At saka yung no parking on main roads, ginagawa ng parking area ang mga main roads, na dapat ito ay talagang dapat stricto para sa mga sasakyan ng mga roads. Kung pedestrian lane, pedestrian ng mga dadaan. Kung sidewalk yan, dapat i-clear yung sidewalk para maging safe ang ating pedestrians. Disiplina lang ho ang tawag natin dyan, panawagan natin, at sana makipagkonsultahan sa amin naman. Okay, disiplina. At ang tanong po, may nabanggit kasi Cathy, yung colorum at out of line. Gaano kalala itong problemang ito? Napabalitaan natin, last year or 2 years ago, 60% ng mga bus sa Metro Manila. Ganun pa rin po ba kalala ang problemang ito? Sasagutin po namin yan at marami pang ibang issue sa pagbabalik na inyong special forum